Dear Lady Love TV. Poor Wife of a Womanizer. Tunghayan na po natin ang ika-4 na bahagi. Pagkapasok namin sa kondo niya, kagad niya ako niyakap. This is the second time I entered his condo. First is nung unang araw na mag-asawa na kami. Dito niya ako dinala at tinulugan lang ako. I miss you. Malambing niyan sabi. He hugged me so tight from my back. Ram, dinala mo ba ako rito para sabihin mo yan? Malamig kong sabi. Inalis ko yung kamay niya na nakayakap sa akin at naglakad ako papunta sa pinto. Gusto ko nang umalis. Yun lang naman pala ang sasabihin niya. Pinihit ko yung doorknob para makaalis na ako dito. Bakit ayaw bumukas? Antigas. Parang lock. Pero hindi niya naman to nilock. Kusa itong sumara kanina. Ram, buksan mo tong pinto. Sambit ko habang pilit na binubuksan yung pintuan. Ano ba? Makisama ka naman. Bumukas ka. Pagkausap ko sa pinto at pilit rin binubuksan. Humarap ako sa kanya. Nakatayo lang siya. Hindi nakasandal pa sa pader habang pinapanood ako. Ram, buksan mo to sabi. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Ginagawa ko na lahat, hindi pa rin bumubukas. Anong klaseng pinto ba to? Anong lock meron to? Hindi ko rin naman nakitang gumamit siya ng card key. Paano kung ayaw ko? He smirked. He walked towards the sofa. Rente siyang naupo. Ram, isa. Bubuksan mo ito o bubuksan mo? Aniya at nag-form rin ng O ang labi niya. Ngumisi siya at binuksan ng TV. Dalawa. Tiningnan ko siya ng masama. Parang wala siyang naririnig. Patuloy lang sa paglipat ng channel. Ano bang gusto niya? Dinala niya ako rito tapos ganito lang kami. 3. Pagkapatuloy ko at nag-cross arm ako, habang nakatingin ng masama sa kanya. Tumayo siya at tinarap ako. Pinatay niya yung TV at binato sa couch yung remote. Finish counting? My turn, wife. In count of 3 when you didn't tell me you miss me, I'm gonna rape you. He said seriously. Ano? Ano to, bilangan? May karapatan siyang takutin ako. Nakakainis. 1. He start counting. Sumandal ako sa nakasarang pinto na ayaw magpabukas. Tumingin ako sa kanya at tinaasan ko siya ng isang kilay. Nanlaki ang mata ko na magubad siya ng damit at isinampay sa kanyang balikat. Napalunok ako sa nakita ko. My gosh! Oh, may pandesal. Yummy. God, he's so hot. Teka, anong ginagawa niya? No, no. Kahit na asawa ko siya, kahit na hot siya, kahit may pandesal, ibibigay at ibibigay ko sa kanya sarili ko. What? No. I mean, is never kong ibibigay yung sarili ko sa kanya. Manigas siya. Ano ba? Put on your shirt. Nauutal kong sabi at tumalikod sa kanya, kaya kaharap ko na naman na nakakainis na pinto. I'm preparing, Sarah. He said and I heard him smirk. What? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Hindi pa rin ako humaharap sa kanya. He's preparing for what? I'm not joking, Sarah. I'm serious. Aniya at napairap ako na para bang nasa harap ko ang inirapan ko. Hoy Ram, tigil-tigilan mo ako. Pagalit kong sabi. 2. Pagpapatuloy niya kaya napaharap ako sa kanya. Nanlaki ang mata ko na makita ko siyang ina-unbelt yung unbuttoning his pants. Mas lalo pang nanlaki ang mata ko nang ibaba niya yung pantalon niya. Itinapon niya yun sa sofa. Napalunok ako na makita ko yung bagay na napapagitnaan ng mga hita niya. May suot siyang boxer. Pero bakat na bakat ito na para pang gustong lumabas roon. Oh my, so jumbo hotdog. What? Didn't miss this? Miss Sarah? Tanong niya tumingin sa akin. Titig na titig lang ako sa down there. Ano kayang itsura niyan? Ano ka ba, Sarah? Ang pervert mo. Erase. Bakit naman kita mamimiss? Nauutal kong sabi at napalunok ako. Iniiwas ko yung tingin ko sa kanya. Baka ano pang isipin niya. Na pinagnanasahan ko siya? Never. Ang pangit niya. Naglakad siya papalapit sa akin. Nakakaisang hakbang pa lang ako paatras nang maramdaman ko na nakasandal ako sa pinto. Seryosong-seryoso ang mukha niya. Hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Nakahubad kaya. Take note, boxer lang ang tumatakip sa katawan niya. Nakabandera sa harapan ko ang napakagandang tanawin. My God, gagawin niya ba talaga? Oh my, Sarah. Mag-isip ka.
Ipagpapalit mo bang isang I miss you sa virginity mo? Of course not. I won't let him touch me and own me. I cut him off. Fine. I miss you. Napipilitan kong wika. Pero totoo naman na namiss ko siya. Ayaw ko lang ipahalata. He chuckled and walked towards me and he moved closer to me. Idinikit niya yung katawan niya sa akin at nakaramdam ako ng kakaibang init na nagmumula sa katawan niya. Did he just fooling around me? Nagsitayuan yung balahibo ko na maramdaman ko ang mainit niyang hininga sa may leeg ko. Gusto ko siyang itulak pero hindi ko magawa. Para akong nauupos na kandila. Naninigas ako sa kinatatayuan ko. I miss you too. He whispered tenderly to me. Baliw ba siya? Pinagsasasabi niya yun, tapos sasagutin niya. Ano to, lokohan? Pinaglalaroan niya ba ako? Pinagtitripan mo ba ako ha? Ram, wala akong time makipaglokohan sa iyo kaya kung pwede buksan mo na tong pinto at aalis na ako. May klase pa ako. Marami pa akong gagawin please. Matapang kong sabi pero sa huli, bumigay rin ako. Hindi ko na kayang mapagtapang-tapangan pa. Gusto ko nang umalis. Tumingin siya sa mukha at pinakatitigan ako. Naramdaman ko rin ang kamay niya na hinawi yung buhok ko na nakatakip sa buhok ko. Hinahaplos niya yung pisngi ko gamit yung thumb niya na may kakaibang kiliti na hatid sa akin. No, you're not going home. You're staying here the whole tonight. With me. Idinikit niya yung noon niya sa noo ko. Hindi ko siya tiningnan. Nakayuko lang ako. Ang lakas ng tibok ng puso ko. Parang lalabas dito sa dibdib ko. Umiling-iling ako bago nagsalita. No, ayoko. Baka kung anong gawin mo sa akin rito, Edward. Nahinto ako sa pagsasalita at pinanatili ko nakatingin sa ibaba. Napakagatlapi ako bago ipinagpatuloy ang pagsasalita ko. We're not okay. Hindi tayo magkaayos. Galit sa akin, hindi ba? Naiinis rin ako sa iyo, alam mo ba yon? Sabi ko at nagangat ako ng tingin sa kanya. Let's talk then. I take a bath first. Wait for me here. Don't force the door. You're just wasting your strength. Aniya at hinalikan ako sa noo. Kinuha niya yung pants niya sa sofa at naglakad paakyat sa kwarto niya. Pero bago pa siya tuluyang makaakyat, nilingon niya ulit ako. I don't have food in fridge. You can cook if you can. But I suggest, just take order. Feel at home, my wife. He winked at me before he continued walking. Pagkatapos niya akong baliwalain ng ilang araw, tapos ngayon ganito siya sa akin. Namiss niya raw ako. Wow, kikiligin na ba ako? Kanina pa ako paikot-ikot rito sa loob ng salas, pero hindi pa rin siya lumalabas ng kwarto. Hindi ko naman siya sinunod na mag-order ako ng food. Bahala siya basta ako ayaw ko. Umakit ako, pupuntahan ko siya sa kwarto niya. Ang tagal niya kasi. Ano kasing pinaggagawa niya? Ayaw kong magtagal rito. I want to go home now. Nasaan na ba kasi siya? Kumatok ako ng 3 beses sa pinto pero wala akong narinig na sagot. Ayaw mo talaga akong kausapin ha? Kaya binuksan ko yung pinto. Nanlaki yung mata ko dahil sa nakita ko. I scream and automatically close the door. My God, bakit ba kasi naisipan kong buksan yung pinto? I saw him standing in front of the mirror. He's just wearing a towel in his lower part. Basa pang buhok niya, then may mga tubig na umaagos sa katawan niya. Sarah, bakit ba hindi ka nag-iisip? Yan tuloy, kung ano-ano nakikita mo. Hot. Stop. Stop that, Sarah. Bumukas yung pinto at nakita ko siya. Nakaayos na, buti naman at nakabihis na siya. Hey, why are you screaming? He asked. So, hindi niya ako napansin. Buti naman. Bakit nga ba ako sumisigaw? May ipis. Yeah, ipis. Bakit kasi may ipis dito? Palusot ko sana. What cockroach? Sarah, you're not good at lying. Don't be shy. Admit it that you want to see me naked. Didn't you? Mapang-akit niya sabi. Lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa balikat at ibinalik ang tingin sa akin. Wanna make love with me, wifey? Mapang-akit niyan tanong. Ano? Wifey? Like, duh. Ang baduy. Wait, teka. Anong sabi niya? Make love? No way. Dream high, mister. Inirapan ko siya at bumaba na ako. Naramdaman kong nakasunod lang siya. Ram, sabihin mo na ang sasabihin mo kasi gusto ko nang umuwi. Malamig kong sabi at humarap sa kanya. You want juice, coffee, milk, or me? Alokin niya sa akin at inirapan ko siya. Ngayon niya pa ako aalokin yan kanina pa ako rito. Kalokohan niya. Sabi kong sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Huwag mong ibahin yung usapan.
Sabi ko at nakagatlapi ako. Sarah, tawag niya sa akin pero hindi ko siya kinibo. I'm sorry, he added. Napaangat ako ng tingin sa kanya at ngumiti ng mapakla. Dahil naalala ko mang ginawa niya sa akin. Sorry? Para saan? Para sa pag-ihon mo sa akin nung isang gabi nung nandoon si Levi? Para sa hindi mo pagpansin sa akin? Para sa pagtrato mo na parang hindi mo ako kilala? Para sa pagbaliwala mo sa akin this past few days? Sorry because you choose Vina over me, ha? Tell me your sorry is for what? Ani ko kasabay ng luhang ko mawala sa mata ko. Itinaas niya yung kamay niya para punasan yung mga luha ko. Pero bago niya pa mahawakan yung pisngi ko, I immediately wiped my own tears. I'm sorry for all I have done to you. I'm sorry for being jerk. Sorry for making you jealous using Vina. But I want you to know that I didn't choose her over you. I cut him off. Talaga lang ha? Ako, nagsiselos? No way. Paano mo nasasabi yan ha? Ako, nagsiselos? Why should I? Hindi mo siya pinipili. Bakit kung makaya po siya sa'yo? Halos ayaw kanya ng bitawan. Kung makapaghalikan kayo para nasa hotel lang kayo. Ram, huwag mo sabihin na hindi mo sinasadya ang mga yon. Kasi harap-harapan mong ginagawa yun sa akin. Alam mong nandun ako pero ano, you keep on flirting with her. Kaya nga hindi mo napapansin, di ba? Kahit na hinahabol-habol kita. Am I still your wife? Ha, mister? Mahaba kong sabi na halos maputol lang hininga ko dahil sa kasabayang pag-iyak ko. Umupo ako sa sofa. Nakatakip sa mukha ko yung dalawa kong kamay. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Para bang may sariling isip na lumalabas sila sa mata ko. Pakiramdam ko parang sasabog na yung puso ko sa sakit. Kinalimutan ko na to pero bumalik lahat yung nararamdaman ko ng mga araw na yon. Sarah, let me explain. I look up at him. Nakatingin siya sa akin. Hindi maipinta yung mukha niya. Walang emosyon. Parang tinatago niya sa akin ang nararamdaman niya. Hindi ko mabasang nasa isip niya. No, I don't wanna hear your explanation. It's all just a lie. Pakibuksan na lang yung pinto and I wanted to go home. Mahinahon kong sabi at dinampot ko na yung bag ko na inilagay ko sa couch kanina. Sarah, stay. Listen, can you? Hinawakan niya ako sa siko at pinaharap sa kanya. Bakit pinakinggan mo ba ako? I keep on following you because I need to apologize even I doesn't know what it's my apologize for. I said coldly. Well, I'm not you. So I'll listen. I added. Pinahid ko ang mga luha ko. Umupo ulit ako sa kinauupuan ko kanina at tiningnan siya. Umupo siya sa kaharap kong couch and he cleared her throat. Umalis ako ng gabing yun kasi naiinis ako. Ayaw kong may makita kang hindi maganda na gagawin ko. For you, I avoid it. Even if I won't and I don't want to break his damn face. Galit niyang sambit at tumingin sa akin ng diretso. I'm not a full man wife. I know that I'm fucking bastard like you. He added. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Ano bang pinagsasasabi mo? Ram, wala siyang sinasabing ganun. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Napahawak ako sa noo ko at umiiling-iling. Kahit sabihin mo pang classmate mo yung meron bang classmate na bibisitahin ka na alas 10 ng gabi? Kahit pa sabihin mo may group project kayo. That is not a right time for that, Sarah. Alangan namang gumagawa kayo ng project. Magsisimula ng 10 oras ng gabi. Matatapos sa madaling araw. Baby ba ang project? Tapos sa akin nyo, ipapacheck? I cut him off by slapping him. Galit ang mukha na hinarap ako at tinitigan para akong pinapatay sa tingin. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Hindi ko nga binibigay sa'yo, sa iba pa kaya? Mag-isip ka nga. Umiiyak kong sabi. Can't imagine na ganyan ang tingin niya sa akin. I want to talk to you after one day. Pero ano, makikita kong makasabay kayong lumabas ng sasakyan niya. How nice. Ang saya, Sarah. Sobra. Every lunch and break time siyang kasama mo. Ano gusto mong isipin ko? Ayos lang? Classmate na lang yan. Hindi ko magawang magpagago. Mabuti pang ako ang manggago. Damn it. Iniiwasan kita dahil ayaw kong may masabi akong hindi maganda. May magawang hindi mo magustuhan. I hate that man. I don't wanna see that bastard with you. Nakita kong gumalaw yung panga niya at matalim ang mata na nakatingin sa akin. Umiiyak lang ako. Wala kaming ginagawang masama. Ram, sinabay niya lang ako. Pagpapaliwanag ko, sinabay, tuwing uwian hinahatid ka niya. Ano, sinasabay ka uli? He sarcastically said. Ram, makinig ka. Kinaumagahan ng araw na yon, maaga akong gumising. Maagang pumasok
Alam mo kung bakit? Kasi gusto kong mag-sorry, kahit wala akong nagawang mali. I paused and I sat down on the sofa. Naglakad ako papuntang school. Dumiretso sa building mo, wala ka doon. Bumalik ako sa car park para makita ka. Tiniis ko yung ngalin ng paa ko. Hindi ako sanay na maglakad ng sobrang layo. Pero pinilit ko makausap ka lang. Pero ano, nakatingin ako sa mata niya. Hindi tumitigil yung luha ko. Nakita nga kitang pinapansin mo ba ako? Di ba hindi? Sa ginawa mo yun, dun ko lang naramdaman ng sobrang sakit ng paa ko. Nakita kita sa tapat ng room. I called you but you just look at me blankly. Nung uwian na, nadaanan ko si Levi. Sinabay niya ako. Eh ikaw, kahit araw-araw mo ko nadaraanan, ni isang beses hindi mo ako hinintuan na ihatid pa uwi. I sob. Palagi mong kasabay si Vina. Okay lang, wala akong pakialam. Mas nagmumukha pa siya yung asawa mo kaysa sa akin. It's okay. I don't mind cause I know you're avoiding me. Then now, why did you bring me here? To rape me, ha? Is that what you want, ha? Hindi ko mapigilang mapahagulhol. Nasasaktan pa rin ako. Ang sakit. Lumapit siya sa akin at umuklo para magkapantay kami. Nakaluhod yung isa niyang paa. Yung isa nakabend lang parang style na nagpapapropose. He wiped my tears using his thumb. Tinabi ko yung kamay niya at ako na mismo ang pumunas ng pisngi ko na puno ng luha. Pero hinuli niya yung kamay ko at tinuyo niya yung pisngi ko. Hindi niya pinakawalan ng kamay ko at masuyo niya itong pinisil. I'm sorry, he whispered. Sakto lang marinig ko at hinalikan niya yung palad ko. Pinabawi ko na yung kamay ko pero hindi niya pinakawalan. Instead, he hugged me. I didn't hug him back. I just pressed my head on his shoulder and I cried out loud. Naiinis ako. Nagagalit. Pero isa lang ang nararamdaman ko ngayon. Miss ko siya. I miss him. The way he teased me. I don't wanna see that man again driving you home. Aniya at mas niyakap ako. Stop crying. Nagpapatahan niya sa akin. Hindi ako sumagot at patuloy lang sa pag-iyak. It's all my fucking fault. I always avoid her. I don't want to see her crying but I always made her cry. You're so stupid, Ram. Sarah, I called her. No response. Sarah, I called her again. No response. She's crying at my shoulder but now I can't hear her sob anymore. That's why I look at her face. I slowly move to look at her. Shit, she slept. Kaya naman pala hindi ko na marinig ang iyak niya dahil nakatulog na siya. She need to rest. I carry her to my room and I slowly deposit her in my bed. I cover her body cause her clothes are too short. I sat down beside her. I'm gazed to her beautiful face. Her eyes was swollen. Because of me, that's why she cried. I can't imagine this will gonna happen to us. I don't know why I'm so guilty. Very concerned to her. I don't understand myself. All I know, this is not me. I can forgive myself if she leave me. I don't let anyone steal her from me. No, no way. I don't blame myself before, but to her. I blame myself not just once. I'll do everything just to make it up to her. It's a promise. I won't let that bastard touch her. No way. Kahit kailan, hindi ko pinangarap na makilala niya ang asawa ko. Sa dami ba naman ng kakaibiganin sa school ang asawa ko pa talaga? Nananadya ba siya? I'm caressing her cheek and I gave her a kiss on her forehead. Rest well, my darling. I whisper and kiss in her cheek. Stood up and I took my phone on the center table and dialed Ryle number. Hey bud, where are you? Bungad niya sa akin. I'm here at my condo. Bring me here a food, good for two. I said in a bossy way. What? Just cook for yourself. I'm busy. Ako ba masusunod o ikaw? Damn, make it fast before my wife's awake. I said and I look at my wife sleeping peacefully in my bed. Kasama mo dyan si Sophie? Halata sa boses niya yung pagkagulat. Damn, are you deaf or what? I said bring a food for two before my wife awake. Hurry up, moron, I said and I end the call. Napahilot na lang ako sa sentido ko dahil sa sakit ng ulo sa mokong na to. Inilagay ko na sa bulsa ko yung phone ko at bumalik ako sa tabi ni Sarah. I started again staring on her angelic innocent face. She's so pretty. I like those beautiful eyes staring at me. I want to kiss her. Temptation, leave me alone. Damn it. Baka ano pang magawa ko sa kanya pag nagtagal pa ako rito. How's your feeling? Seeing your wife lying on your bed, Ram. What am I thinking of?
It's making my self-burning sensation. I kiss her forehead and I immediately leave my room. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya. I'm a man. It's hard for me seeing her like. It's making me hot. I sat down on the sofa while waiting for the food from my cousin, Ryle. Habang naghihintay kay Ryle, di ko maiwasang hindi mag-isip ng dapat kong gawin. I need to do something special for her. What if I ask her to go for a date? Bring her to a place she like. I don't know if she gonna take that. I need to think about it. This time, I'll give her all my time. I will make it up to my wife. I whisper and I smear. Magawa nga kaya ni Ram na baguhin ang kanyang sarili at baguhin ang lahat ng nangyayari sa pagitan ng kanyang asawa. Paano niya nga ba gagawing tama ang lahat sa pagitan nila? Yan ang aalamin natin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.